Good morning everyone. Happy weekend. Alas 9 na dito. And ngayon pa lang kain ng aking, pasiunang breakfast. Ovaltine, tapos croissant. Pasiunang breakfast natin yan. Kasi mamaya mga 10:30, lulutuan ko si Di ng breakfast niya. And siguro ako magpaprutas lang or whatsoever. Nauna na ako sa kanya kasi nagutom na ako. Pero may sabayan ko pa rin siya. Pero wait, maybe prutas. Not sure. Ayun, kain na tayo. Tapos na pala kami mag-breakfast ni Dinito, and since meron kami nabiling mangga sa Almaya last time, yan hiniwa ko na kasi paborito man ito ni Di. And in fairness, ang tamis niya, hindi katulad ng ibang mangga na nabili ko na hindi siya matamis. Tapos na kami mag-breakfast guys. So niluto ko lang is as usual, omelette. Nagluto na rin ako ng omelette for me kasi kailangan ko ng protein since tinapay every morning, no. So nag-omelette na din ako pero walang bacon. Hindi lang yung lagyan ko ng bacon. Ayaw ko masyado ng omelette with bacon sa aking itlog. So gusto ko lang yung kamatis, onion, tsaka cheese. Ganun. And after namin kumain yun, naghiwa ko ng mangga. Kasi isa man yun sa paboritong prutas. Hindi. Buti na lang nakakita kami ng mangga kahapon na hinog. So, yun guys. And later, baka pupunta kami ng Carrefour. Kasi mag-grocery kami. At ako sure kung anong aming lunch. Antayin ko lang si Di kung ano yung decision niya. Kung magluto ba ako or kung doon kami kakain sa may community center. Grabe guys, ang init. Pagpasok dito sa sasakyan. 50 degrees Celsius. Tingnan niyo naman 50 degrees Celsius. Punta kami ng community center para mag-grocery. Yan si Di nagtapunta ng sa likod recycling. Kakain daw muna kami ng lunch bago kami mag-grocery kasi gutom na kami. Alas 3 na dito in media. Ha? What? They have lemon butter fish. Sit there. Same seat. Yeah. Grocery na tayo guys. Linggo festival daw. Wala mang kabayan na mangga. Ganda sana kung may yun nga, Pilipino manggo. Wala man. Ang laki ng mangga. Yun 7 dirhams per kilo. Pa tayo ng isa. Tinapay. Mas rin sa mada. Kulang ko napansin. Yun na lang mga people. Cheese ensaymada. Kiwi. Dalawang kiwi. Yung mga people, meron na silang saging saba. Yun lang ako nakikita na silang saba dito. Sana all. Tapos na kami mag-grocery, guys. Buti na hindi masyadong mainit now. Sakit ang balakang ko, tsaka yung singit. Wala na talaga. Parang talapit na ng talapit. Tagatulak ng trolley. Chai. Chaba, do you want something, Something kanang? Daddy has something for you. Sure. Not my shawarma though. Ooh, what is that? Sit. Smell. What is that? Oh, yum, yum, yum. Smell. I think the chicken. Bahay na kami guys. Aray. Orange ko yung pinag-grocery namin. Ang dami. Dami namin pinag-grocery. Si Jaba naubos na niya yung buto ng tupa. Grabe dami namin pinag-grocery. Yan Kasi nga walang laman na yung ref namin. Ayan, dinabihan na namin yung meat. Actually, kasi magluluto na ako ng aking pagkain. Tapos ilagay ko siya sa freezer. Para pag after natin manganak, wala mang magluluto ng kabayan food. So, yun na lang ang yung microwave ko. Dami. Yan, pasta. Kasi mga bukas ko na ito titirahin. Tapos pineapple juice. Kasi nakakatulong daw yan pa-induce ng labor. Yan. Tsaka pineapple. Ano pa ba? Watermelon. Yan, madami nga. Ang king gatas nido. Tsaka mga veg. So, arrange ko muna mga people. Tsaka yun, help mommy? And help mommy? Nagluto ako ng nagluto ako ng ginataang tulingan. So, yan, iprito ko muna. Tapos yan. Kain, nagkain na din ako.
Yan na guys, tapos na ang aking dalawang meals in the future. Palamigin ko lang siya bago ko siya ilagay sa freezer. Oo, masarap pa naman. Gusto kong papakin nga ngayon eh. Kaya lang, wag. Kasi yan yung pagkain natin after mga anak. Kain tayo ng dates, guys. Tapos na namin nalakad si Java. And, grabe kanina. So, masakit talaga yung singit ko. Iba na yung sakit niya. Yung parang, na ba? Nag-shoot na. Sharp pain. Yung lightning crutch. Nasa taas din ako kanina habang nag-prepare. Pahinto-hinto ako kasi sumasakit yung singit ko tapos yung balakang ko. So, indication na talaga yung mga people. Hindi na siguro si baby girl nag-engage. Lakad-lakad ako dito kasi yun nga, sakit yung balakang ko. Kaya ilakad-lakad ko lang. Kaya habang naglalakad, tumitira ng date si Juntis. Ang sabi nila, nakatulong na ito pang-induce. Iwan ko lang. Bumili ako nito kahapon kay Day. Dates. Tapos, kanina sa Carrefour, kumuha ko ng pineapple slices at saka pineapple juice. Diba cranberry juice yung paborito ko? Kaya may nakita akong pineapple juice. So, yun naman natin iinumin. Tingnan natin kung ano pa talaga pangalan nito. Effective. Anyhow, nalabas naman din talaga yung bata, no? Kahit walang mga ganyan, pineapple juice or dates. Pero siguro, hindi sabihin is nakakatulong para mapabilis ang paglabas. Tingnan lang natin. We'll see. Ay, maya i-arrange ko natin yung luto kanina. Nilagay ko sa Tupperware. Nilagay ko sa freezer. So, at least may 2 meal na ako na secured. Pagbalik namin sa bahay after mga anak. Kasi, hindi ko naman pwede utusan si Tim magluto ng kabayan food. Tsaka busy din yun, may trabaho. Kaya, sariling sikap tayo nito mga people. Kailangan, mag-isip-isip ng paraan. Si Tim, magluto din siya ng bolognese sauce. Bukas ata. Para yun din, isa din yun. Maglagay din ako nun sa container. Nag-order kami ng takeaway container sa Amazon. Kasi kanina sa Carrefour, nagtingin-tingin ako. Nangamahal ng Tupperware nila. Kaya sabi ko sa Amazon na lang yung microwavable na takeaway containers. So, naka-order lang namin kanina ni Dee. Baka bukas rating yun. Lagay na natin to siya. Guys, kasi yan, siya, malamig na. O, diba? Marami na kaming stocks. Kasi nakapag-grocery na. Dito ko lang siya sa taas ilagay. Yan. So, pwede pa ako makagawa ng siguro mga 4 pa na ulam. Hindi ko pa talaga natapos na arrange yung mga veg kasi tinamad na ako kanina. Masakit yung paa ko kasi yun nga, after dumating, tinag-arrange ko yung ibang groceries. And then, nagluto ako nung iimbakin ko na pagkain. Tapos yung dinner namin, yung leftover ko na shawarma, yung kinain ni Day, sa akin naman is yung pritong tuna kanina kasi may sobra man. So, yun ang inulam ko. Tomorrow pala, Sunday, may show si Jokoy, yung Filipino-American comedian. So, si Day nakabili na yan ng ticket last year pa. Last year. Tapos, di ko alam kung anong exact month yun dapat siya mag-show dito sa UAE. Tapos, na-postpone. And, yun, bukas, 26. So, kami ni Day, dadalawang isip kami kung pupunta ba kami or hindi. Pero nasayangan ako sa ticket. And wala pa naman akong na-feel na yung indication talaga, pain na mag-labor. So ang sabi ko kay Di, kasi tinatanong niya ako kung ano daw ba talaga, kung ano daw sa tingin ko. So ang sabi ko, we'll see na lang bukas, mga kasi 9 PM pa yung show sa Abu Dhabi. So mag-drive pa kami ng mga 1 hour and 5 minutes ba yun, sabi ni Di, from here to Abu Dhabi. Sabi ko sa kanya, pakiramdaman ko na lang hanggang mga 5 PM. Pag wala namang akong naramdaman na kakaiba na may something indication na ako'y manganak, edi mag-go na kami. Tapos dali na lang namin yung hospital bag namin just in case mapaanak kayo doon sa katawa, yung ganun. Tsaka nakakatulong din ata yun, yung paghalakhak ba, para ma-push. So, yun guys, kung wala akong ma-feel bukas na labor pain, so punta kami sa may Abu Dhabi, sa may Etihad Arena ata yun yung show ni Jokoy. So, nanood kami doon, 2 hours lang naman ata. Oo, yung show niya. And then, balik din kami, uwi. So, hopefully, kung gusto mang lumabas si baby girl bukas, dapat agahan niya, umaga pa lang, magparamdam na siya. Huwag naman sana yung nandun na kami, tapos saka na siya magparamdam. Pero gusto lang din naman yun kasi 1 hour and 5 minutes drive. So, okay lang yun. Hindi naman yun agad-agad, pagkasakit labas agad. Hindi rin naman din ganun. So, we'll see. So, yun ang ating ganap bukas, inshallah. And hanggang dito na ang aking vlog, mga people. Uy, matutulog na ako kasi wala na si Jabba dito. Umakyat na, iniwan na ako. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat kayo palagi. God bless and bye!